Magsilod tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misa ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinapaguran at ang pag-ulat ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Tayo po ngayon ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Elvin Caruto. Sabayan natin ng koro sa pag-awit. Kananangkat ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magandang hapon po sa ating lahat. Tingnan po natin ang ating mga katabi. Sabihan niyo magandang hapon. Smile. Para mawala yung mga kulubot ng ating mukha. Smile. Mga minamahal ko po kapatid, sa pagpatuloy po natin sa misang ito, hingin po natin sa Diyos ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos at patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Dahil sa pagpapahayag ni Jeremias ng katotohanan ng Diyos, nakita siya ng mga punong bayan bilang sagisag ng kabalintunaan. Ibinaksi siya ng mga ito dahil sa mga bagay na nais nilang marinig ang kanilang pinakikinggan. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong yan. Manapay, ibig niyang mapahamak tayong lahat. Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil. Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkias sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubi, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig, kundi burak ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod. Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaguhol. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Sa balong malalim na lubhang maputi, inihawon niya at dooy inialis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin.
Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwan. Ang pagtulong mo sa aming Panginoon ngayon'y gabi. Nararapat na laging tingnan ng isang Kristiyano ang mga halimbawa ni Jesus na nananatiling tapat sa Ama. Sa ganitong pag-aalala, ang kaligayahang nakalaan sa atin ang magsisilbing inspirasyon natin sa ating pagtatagal sa buhay kabanalan. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Itoon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayoy nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanang ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nabagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahagi-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mabagbahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae. At gayon din ang babae biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsuko na po ang lahat. Muli, magandang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, ako po ay na-assign sa seminaryo
Nasa seminaryo ako ngayon at kami ang nag-form ng maging pari. But mayroong isa kaming pumasok sa seminaryo, isang seminarista na pinaghadlangan ng kanyang magulang. Sabi ng magulang, ayaw ko na dahil gusto kong magkaapo. Sabi ng kanyang magulang, kakapasok lang sa seminaryo ngayon. Nang dahil ang seminarista nito ay maganda na talaga ang trabaho. Nasa BIR na siya. Isa siyang accountant, at hindi lang isang accountant, isa rin siyang abogado. Pero pumasok pa rin sa seminaryo. Kalooban ko, kung ako lang, sabi ko, kung ako lang ang ganito, accountant, tapos abogado pa, mag-asawa na lang ako. Tinanong ko siya, bakit ka pumasok sa seminaryo? Sabi niya, Father, alam niyo po ba? Malaki nga ang sahod ko, pero kulang pa rin ang buhay ko. Kulang pa daw. Sabi ko, sir, kaya pagkukulang na alam ko, ang laki ng sahod niya. Sabi niya, Father, mayroong kulang ang buhay ko. Malaki nga ang sahod ko, pero hindi ako masaya. Yun ang sabi niya. Sabi ko, pag ako yun, masaya na ako yun. Malaki ang sahod ko, magkasawa na lang ako. Pwede naman ako mag-serve sa simbahan. Pero may mga bagay talaga na hindi natin maintindihan. Kaya nga, nakita na nagkawatak-watak, nagdi-divide ang pamilya. Sabi ng magulang, sabi ng nanay, wag, hindi. Magtrabaho ka na lang. Pero anong sabi ng mga kapatid? Sige, papari ka. Nagkawatak-watak. Episode. Kaya nga, mga minamahal ko pong kapatid, paalala ngayon sa atin ng ating Panginoon. Narinig natin sa ating Ebanghelyo na kung saan hindi pumarito si Jesus para tayo, no? Sinabi dito, sinabi ni Jesus ng kanyang mga alagad na parito ako upang magdala ng apoy sa lupa. Magdala ng apoy sa lupa at sana'y ng pagbinasan na ito, may isang biniyag pa na dapat kong tanggapin. Hindi kapayapangan, kundi pagkakabahagi ang dala. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Kaya ano po ba ang gustong iparating ngayon sa atin ng ating Panginoong Hesus? Kahit dumaan man tayo sa mga pagkawatak-watak, o ngayon kung nasa pagkawatak-watak tayo ng ating mga tahanan, nagpapaalala ngayon ang ating Panginoon. Bakit nagkawatak-watak ang pamilya? Hindi nang dahil mayroong mga kanya-kanyang opinion. Because mayroong mga truths, totoo, na minsan hindi natin matatanggap sa buhay. Alam niyo yung aking kapatid, alam niyo naman, nabanggit ko yata dito na 3 kaming pumasok sa seminaryo, 3 kaming magkakapatid. Ang panganay, ako, gitna, ang bunso. Ang sabi ng aking mga titos, ang mapari lang daw yung panganay at ang bunso. Ako hindi, sabi niya. Sabi pa nga ng tito ko, ipaputol ko ang aking kamay kung mapari daw ako. So nung napari ako, sinabi ko ng tito ko, Tito, sana yung kamay mong putol. Sabi ng tito ko, nag-joke lang ako. Sabi niya.
O, ang bunso namin, no, lumabas. Eh, siyempre, lumabas siya sa seminaryo, nagkaroon siya ng jowa. No? Nagkaroon siya ng jowa. Sabi ng aking kapatid, nanay, matulog mo na ang aking girlfriend dito sa bahay, sa aking kwarto. Sabi ng nanay, okay, isang gabi lang kasi gabi na ngayon din mo patulugin, ha? Sabi ng aking nanay, doon ka sa kwarto matulog, doon ka sa akin, katabi, sabi ng nanay ito. So, gano'n. Ang isang araw, nag-isang linggo, ang isang linggo, nag-isang buwan, ang isang buwan, nag-isang taon. Hanggang nag-asawa na sila. Sabi ko, sana din ako pala, binaganan ko lang din si nanay, para makapag-asawa din ako. Pero, wala talaga eh. Kaya nagparin na lang. Kaya gano'n. Sabi ng nanay, sabi ng tatay ko, bakit andito yan, natutulog yan? Sabi ng nanay ko, sabi ng tatay ko naman, hayaan mo na. Kasi lalaki naman yung anak natin. Walang mawawala dyan. Ang tatay ko naman, konsentidor. Hayaan mo na. So parang isa laban sa dalawa. Narinig natin. Sa ating Ebanghelyo, isa laban sa dalawa. Dalawa laban sa isa. Bakit nangyari ang mga bagay na ito? Because of our choices in life. Sa ating mga pinipili sa buhay na minsan, kung tayo po ay tayuan natin what is right, what is good in our life, and then there are people will contradict to all of us. May mga tao talagang nakahadlang sa ating buhay. But the Lord today reminds us, kahit man tayo dumaan sa mga divisions, dapat mamayani pa rin ang ating pag-uugnayan, pagkaroon ng magandang ugnayan sa bawat isa. Alam niyo ba, parang kailan lang, no? Malapit ng magpasko, di ba? Ano tayo ngayon? Next month, September na, di ba? Dumaan na ang Mayo, dumaan na ang Hunyo, dumaan na ang Hulyo, pero alam niyo, ikaw pa rin ang Agosto ng buhay ko. Ganoon. Dapat ikaw pa rin, kahit man dumaan tayo sa mga pagsubok sa buhay, ikaw pa rin ang gusto ko sa buhay. Kahit dumaan tayo sa pagka-divisions, I hope na hindi tayo lang humandong at hindi tayo lang na doon na nagkaka sa pamilya, di ba? Meron talagang higbuhaan eh. Meron talagang hindi pagkakaintindihan. Meron talagang mga bagay na hindi natin mapipigilan ang pagkawatak-watak. Apoy. Alam niyo ba, ang apoy ay, kung tingnan po natin sa lumang tipan ng apoy, ay yun tinatawag na, doon makikita ang presensya ng Diyos. Diba, kung tingnan natin ang book ng Exodus, doon nagpapakita ang Diyos sa burning bush, sa apoy kay Moses. Nagpakita ang Diyos in a form of apoy. So kung may apoy, doon makikita ang presensya ng Diyos. Tingnan niyo mga katabi ninyo kung may apoy pa ba yan. Kung walang apoy yan, walang presensya yan. No? Huwag tayong maging ampalaya. Alam niyo ampalaya? Anong ampalaya? Mapait. No? Mapait ang buhay. Huwag tayong maging ampalaya. Tingnan niyo mga katabi niyo, baka kulubot-kulubot na yan. Ampalaya na yan. Baka mapait na yan. Huwag tayong maging ampalaya. Sana tayo ay maging ampalaya ang ng buhay. Ampalaya. Huwag natin bigilan na magpalaya. Yung sakit sa ating damdamin, sana bilip ko all these things. Huwag natin bitbitin, imtimin ang buhay, ang sakit ng buhay. Kaya nga, sana huwag tayong maging ampalaya. Pag naging ampalaya niyan, kulubot na yung mga mukha na yan, no?
Ibig sabihin, mapait ang buhay niyan. Smile na. Sige, smile na. Wow. Naging watermelon na ang mga mukha. Naging bilog na. Yan. Ang ganda pala ng mga taga-barangay sa Agustin. Si nanay, hindi man maniwala. Maniwala, Father. Ang ganda. Kaya nga mga minamahal ko po kapatid, kung ang Diyos sa panahon ni Moses ay nagsisimbolo ng apoy na nagbibigay na makikita natin ang presensya ng Diyos, di ba kung tayo man dumaan sa mga pagsubok sa buhay, dilim ng buhay, sana bitbit natin ang apoy ng ating Panginoon. Di ba, noong unang panahon, wala pang mga electricity. Anong ginagamit natin pag madilim? Lampara. Ang lampara doon ang apoy, liwanag. Para makapunta tayo sa ating paruroonan. Napakalaking simbolo. Sana kung dumaan man tayo sa mga pagsubok sa buhay, huwag sana nating bitawan ang apoy na ito, nagbibigay ng liwanag, na nagbibigay liwanag sa ating buhay. Kung di ba, kung kayo nagnininang or nagpabinyag, di ba kung sa simbahan, doon tayo sisindi ng saan tayo sisindi? Doon sa Paschal Candle, yung malaki. That Paschal Candle, that symbolizes of Christ. Nagsimbolo ng ating Panginoon na kung saan doon tayo sisindi, na sana sa pagsindi natin, bitbit, dala-dala natin ang liwanag ni Kristo, at ang liwanag na ito na naging ninong na tinang tayo, ay maging liwanag din sa batang ito. Sana yung liwanag natin, ang liwanag ng kandilang ito, na sumisimbolo ng ating Panginoon, ay maging liwanag sa ating lahat. Kaya nga mayroon tayong kandila. But minsan, kung tayo minsan ay yung naghahawak na ng kandila at mayroon ng apoy, minsan may mga distractions, may mga hangin na gustong patayin ang apoy na ito. At ang mga distractions na ito ay yung mga problema na ating dinadala. Ang apoy na ito, sana wag nating hayaang mamatay. Ang init na ito ay sana wag nating hayaang lumamig. Tingnan niyo mga katabi ninyo, baka malamig na yan. Sana hindi tayo malamig. Sana palaging paalapin natin ang apoy ng liwanag. Kahit mayroong mga dibisyon na ating mapagdaanan, sana the more nakakapit tayo sa liwanag na ito, kahit anumang mga unos sa buhay na ating mapagdaanan, sana doon tayo kakapit sa liwanag na ito. At sana din tayo ay magbigay liwanag sa bawat isa. Diba ang kanta, malapit ng baso? Ang nagsindi nitong ilaw. Ganun. Dapat sindihan natin ang ating mga lampara para makabigay tayo ng liwanag sa iba. Narinig natin sa ating ebanghelyo, mother-in-law against her daughter-in-law. Isa naranasan na natin ito, di ba? Ang manugang, daughter-in-law, ang tawag doon? Manugang at saka yung ang mother-in-law. Biyanan, nag-away-away. Alam niyo, ang aming panganay na kapatid ay merong panahon na nagkakahinuan yung aking nanay at ang kanyang asawa. Sabi ko, naalala ko ngayon ang aking kapatid.
A mother-in-law against her daughter-in-law, a daughter-in-law against her mother-in-law. Nakita ko talaga na inaway, sinulong ang aking nanay, sinulong sa aming bahay, at pinagsabihan, wala ka talagang kwentang mother-in-law. Sabi ko, kumukulo yung dugo ko, no? Kumukulo. Sabi ko, gusto kong patayin. Huwag mong sabihan yung nanay ko na ganyan. Hindi mo yan nanay. Pag yurakan mo na lang, huwag yun lang yung nanay ko. Sabi ko sa aking kapatid, alam mo ba bro? Sinabihan ko talaga siya, iwan mo na yung asawa mo. Wala yung kwenta. Kaya niya pagsabihan ng aking nanay na sinabihan lang siya na, bakit ang ganitong bata? Kasi ang mga lola, pakialamira din kayo kasi kayo eh. Pakialamira din kayo. Kung nasa mo, ikaw talaga, hindi mo ka, pantagin mo yung mga apo, ang mga anak. Kung nasa mo yan, minsan ka naman ng mga lola eh, overprotective. Pero nung kami mga bata kami, sabi ko nanay, yung apo yan, mas mahal mo pa kasi sa aming mga anak mo. Hindi ko naman bakit mahal niyo yung mga apo ninyo kaysa aming mga anak. Bakit ano bang meron sa apo? Hindi mo yung galing sa tiyan ninyo. Bakit kaya ganun kayo? Sabi ng nanay ko, punasan niyo. Na magalit ang nanay ko pag umiiyak yung kanya. Ako, ayaw niyang paiyakin. Sabi ko, wow. Kami minsan hinhayaan kami umiyak. Para daw makuha yung aming vocal cord. Para gaganda yung aming boses. Pero pag ako niya, punas agad. Pag magsabi ang aming aking pamangkin, gusto ko lola, bili agad. Pero kami, kailangan pa namin magkasakit para lang makabili ng ganyan. Kung walang sakit, walang bili. Sabi na, nanay, gusto ko kumain ng apple or wala tayong pera, anak, wala tayong budget. Pero tingnan mo, pag magkasakit ka kami, anong gusto mong kainin? Apple, orange? Bakit ganyan kayo? Kaya nga, minsan, nung bata pa ako, gusto ko na lang palaging may lagnat. Kasi may royal soda. Skyflex pa yan. Ngayon, Skyflex na yan. Royal to orange. Sarap. Sana, bukas lagnat na naman. Bakit kaya? Ayun. Kaya gano'n, parang sabi ko, pag nagdadasal na ako talaga dati, na magdalagnat palagi. Kaya nga mga minamahal ko po kapatid, nagpapaalala ngayon ang ating Panginoon. Bakit apoy? Because the apoy that purifies our intentions. Nasana yung ating mga intentions, di ba, ang apoy, that purifies our desires in life. Sana mga minamahal ko pong kapatid, no? Sa pagpatuloy po natin sa misang ito, sana po, bit-bit, dala-dala natin ang liwanag ng ating Panginoong Hesus. At sana huwag nating ipagdamot ang liwanag na ito sa ating kapwa. At sana pasindihin, bigyan natin ng pagkakataon na makapagsindi ang bawat isa. Bigyan natin ng pagkakataon na mahalin natin ang ating kapwa, na pasindihin sila sa ating lampara that symbolizes of Christ. Huwag tayong matakot kung anumang mga pagsubok na ating mapagdaanan sa buhay. Kaya natin yan yung makatabi niyo. Sige na, huwag kang matakot, sister. Sige mo, sige na. Huwag kang matakot, sister. Sige, sabihin niyo. Huwag kang matakot, sister. Pautangin mo ako mamaya. Ganun. Huwag kayong matakot, sister.
Bayaran ko naman lang yan. Bayaran ko yan sa limo. Kaya nga mga minamahal ko pong kapatid, no? Sana sa pagpatuloy po natin. Hingin po natin sa ating patron na si San Agustin. Malapit ang fiesta, di ba? Lagyan natin ang buhay ni San Agustin. Pero in spite sa mga nangyayari sa kanyang buhay, siya pa rin ay nagtiwala sa Diyos. Kung nagtiwala si San Agustin na magbago ang kanyang buhay, ay pwede ding mangyari sa ating buhay na magbago. Kaya nasabihan natin ang ating mga kakabit, Sister, brother, sige na. Sister, brother, hindi pa huli ang lahat. Mamatay ka rin. Magbago ka na. Ganon. Huwag tayong matakot mamatay, mga minamahal ko pong kapatid. Ako hindi talaga ako natatakot mamatay. Okay lang. Hindi ko natatakot mamatay. Wala naman akong kayamanan. Wala naman akong motor-motor lang ako. Kung may donate kayo sa akin na sasakyan, tanggapin ko. Motor-motor lang minsan. Alam niyo, akala nila, ibumbay ako. Naniningil lang. Dito lang rider. Nandun ako dati doon sa San Antonio. Dito lang rider. Sino sinusundo nito? Hindi lang ko umibig. Kasi rider daw. Pinakita nilang nag-isa. Si Father pala. Ginawin din sa mga taga doon. Akala ko rider, buwako man pala. May maloko din yung mga taong niya. Sabi ko, ate, huwag yun na akong gamitin. Alam ko naman talaga. Nagwapo ako. Joke lang yan, baka maniwala naman kayo. Yan yung totoo. Kung guwapo ako, nakasawan na ako. Kaya nga mga minamahal, sa pagpatuloy po natin, no? Mag-alas-6 na pala. Sa pagpatuloy po natin sa misang ito, no? Sana po, huwag nating ipagdamot ang liwanag ng ating Panginoon. Huwag nating ipagdamot ang liwanag na ito. At sana tayong lahat ay magmininig, magliwanag ang ating buhay. Sana ibahagi natin ang liwanag na ito, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sa mga taong nasa kadiliman ngayon, sa mga taong nahihirapan ngayon, sa mga taong nawala ng pag-asa, sana pasindihin natin ang mga taong ito. Bakit malungkot kayo? Malungkot kayo. Smile naman, no? Smile na. Kaya nga, mga minamahal ko pong kapatid, sa pagpatuloy po natin sa misang ito, hingin po natin sa Diyos na bigyan tayo ng lakas at gabayan tayo na makabahagi sa liwanag na ito. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nang gatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinahamo sa krus, namatay, inilibing, nanaot sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magpuli, umakyat sa langit, naluklog sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumuna pa rin ito at hukom sa nabubuhay at namatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos na Espiritu Santo, sa banal na simbahan sa Florida, sa mahal ng mga banal, sa pagkawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magiging ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang iyong pag-ibig, Ama, ang aming nararanasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus,
ang siyang nagtutulak sa amin tungo sa radikal na pagpapasya at pagbabago sa aming buhay. Tulungan mo kaming lagi kang piliin sa lahat ng pagkakataon upang aming makamit ang kaganapan ng buhay. Buong pagtitiwala kaming dumadalangin. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa diwa ng sinodalidad, maging tapat na daluyan nawa ang iyong biyaya ang mga pinuno ng aming simbahan sa kanilang pakikinig sa mga pangangailangan sa iyong kawan. Manalangin tayo. Maantig nawa ng iyong labis na pag-ibig, Ama, ang aming mga pinunong pambansa at lokal, at piliin nila ang kabutihang pangkalahatan at pagkalinga sa kaligtasan saan man at kailanman. Manalangin tayo. Sa aming pagtutulad sa iyong walang pasubaling pag-ibig, Ama, lumagunawa ang bawat pamilya sa pag-ibig. Tulungan mo ang bawat kasapi ng bawat pamilya na manatili sa pag-ibig, lalo na sa mga pagkakataong mahirap umibig. Manalangin tayo. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo sa iyong pag-ibig ang aming mga yumaong mahal sa buhay. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Amen. Ansiyo po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon ito ang paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap na pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyong na ring ibinigay para kami ay maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo na sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan, ikaw ang umuubog sa tao bilang iyong kawangis. Na pinagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig, ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng anak mong mahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya at pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at amin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na gagaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leo na aming Papa at ni Milo Yuber na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlain ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya ang lahat, at parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubili ng mga nagagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masamang pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw papahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Ayo
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapad mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang alin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod ginawa namin pasanin ang aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Banggitin ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunakan sa hiling namin kami idalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sampayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsalungan. Inihiling namin kami ay maging katulad niya sa langit, pagundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang anunsyo. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Diocese ng Pasig, sa darating na Agosto 21, buong puso po namin iniimbitahan ang lahat na magsimba at makiisa sa banal na misa sa ganap na ika-6:30 ng gabi. Sa Biyernes, Agosto 22, ginugunita po natin ang pagkakaroon niya ni Birhen Maria o Queenship of the Blessed Virgin Mary. Kaugnay po nito, inanyayahan po ang lahat na sama-samang mag-alay ng rosaryo para sa ating mahal na ina sa ganap na ika-6 ng gabi na susundan po ng banal na misa. Sa darating na Agosto 28, 2025, ay ipagdiriwang natin ang kapistahan ng ating patron na si San Agustin at ang ika-30 anibersaryo ng ating kapilya. Kaugnay nito, sisimulan po ang nobena sa Martes, ika-19 ng Agosto, sa ganap na ika-3 ng hapon. Sa Agosto 25, 26 at 27, ay magkakaroon po tayo ng Triduum Mass sa ganap na ika-4 ng hapon. At sa Agosto 28, ang misa po sa ating kapistahan ay ika-4 pa rin ng hapon. Sa mga nais pong mag-sponsor o mag-alay, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating kawan coordinators at sa ating MPG na si Ate Leng. Inanyayahan po ang lahat na dumalo at makiisa. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Magsiyo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ang mga nakikiusap na makapamalaging tapat sa iyo ay manatili nawang nananalig sa iyong pag-ibig at nagpapalaganap nito sa kapwa-tao sa daigdig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo ay manawag nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Wala ang cake.